po ang lahat. Oh, wait lang. Nagluluko tong laptop ko. Yan. Kumusta naman po ang lahat, guys? So, actually, we're glad to see you again po, mga ma'am and sir. Yan. So, Happy New Year. Actually, this meeting is just a simply catch-up session lang po para po naman makamusta namin kayo after your first class. And of course, to us, if there's anything pa po na pwede namin maitulong sa inyo. So, at the same time, we'd also like to refresh po everyone po on the process of requesting your documents po kasi no. So since after the enrollment po, this will be the next activities o kaya services na we can further support you. So this will be a quick presentation kasi we understand that during the previous presentation or previous na meeting po natin, most of you are busy and focus po dun sa completing your enrollment. So we hope that we will be able po to satisfy you with the service na na-provide namin during your enrollment, no? So sana naman okay lang po sa inyo yung naging service namin, and because actually hindi lahat ng educational partners demonstrate the same level of commitment. So napansin nyo naman siguro yan. So most of you ma-observe nyo rin yan habang nandito kayo sa EdCourse. So maiko-compare nyo po talaga yan sa other educational partners. So thank you for your time, and we hope this short discussion lang po with us will be helpful po sa lahat. So welcome po sa again welcome EdCourse sa students. Yan. So sa actually, for the request of your important academic documents po sa Certificate of Enrollment, yan, Transcript of Records, and other related documents po na this will be handled by the processing department. So kami po yun. So lahat po ng other request nyo, kami po din yung tutulong sa inyo. Okay? So, of course, tapos na yung enrollment process natin. So, let's go to the next important steps po na gagawin nyo as students, which is the hard copies of documents na kailangan nyo pong isubmit bago po matapos semester, bago po matapos yung semester nyo, and of course, yung request ng mga documents nyo and other concerns po sa Discord na topic naman po ni Sir Larry after my presentation. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito po yung present natin previously. So, ito po yung mga hard copies that you need to submit bago po matapos yung semester. So, kung wala pa po kayong list niyan, pwede nyo na po siyang screenshot. And again, these are hard copies po. So, lahat ng ito, you need to submit to our staff, si Ma'am Michelle, o kaya naman si Sir Mike. So meron po tayo mamaya ano po 'yun, sample na o kaya yung kung kanino nyo po i-address yung documents na yun. Then bigyan nyo lang po yung mga other details nyo para at least mapunta po sa tama yung mga documents na ipapadala nyo po sa atin. So of course, these are the enrollment forms. Yung enrollment form naman, hindi nyo naman na kailangan pasa yan kasi nasa atin na yan. So, letter of compliance, nasa atin na rin yan. Yung TOR na po na may remarks po for copy for UPSS de Las Piñas campus. Of course, some of your previous universities of your previous universities, actually, yung iba dyan strict talaga. So, kailangan po talagang, kumbaga, kailangan po talagang humingi pa ng honorable dismissal. So, just want to share example of honorable dismissal para at least makita nyo lang po yung magiging process ng honorable dismissal. Yan, so ito po yung sample ng honorable dismissal or certificate of transfer credentials, pareho lang po yan. So I think some of your schools po kasi before you can get your honorable dismissals, you need to request po or you need a request po coming from the university o sa perpetual. So tutulungan po namin kayo dyan with the help of course, our staff, si Ma'am Michelle and Sir Mike. And after that, you can ask na po yung honorable dismissal nyo po sa university. Ito po kasi, ikakat din yan. So, ito po yung honorable dismissal naman na ipapadala nyo sa staff natin. So, hard copy po yan, hindi po siya pwedeng soft copy. So, kay Ma'am Michelle o kaya kay Sir Mike, may kailangan po ng ano yan, ng authorization letter. Then, pagkakat niyan, yung napirmahan po niyan, ibabalik po ni Ma'am Michelle po sa inyo o kaya ni Sir Mike
yung nakat dyan. So make sure your address po tama para po sa shipping address po natin. Kasi pag mali, baka sayang po, mahirap kasi humingi ng honorable dismissal sa mga schools. Yan. So, mailing address, yan, you can screenshot this kasi kailangan nyo po talaga yan. Yan po yung ilalagay nyo doon sa brown envelope. So, take note, any documents po na kailangan nyo pong isubmit will be placed po sa long brown envelope. So, indicate nyo lang po yung name nyo, course, and of course, yung EdCourse sa learning centers dun po sa envelope. Okay? So, again, emphasize po namin na bakit kay Ma'am Michelle? So, why not directly po sa school para maiwasan po na mawala po yung documents nyo? Kasi actually, previous semesters po kasi may mga nag-i-insist talaga na mag-direct talaga sa university. Pero, yung mga courier kasi iniiwan lang sa guard. So, some of the documents po nawawala. So, kawawa naman yung mga students. Ang hirap naman po humingi ng mga documents na yun. That's why, ito po yung process natin ngayon para di na rin po kayo mahirapan, di na rin po kayo, kumbaga, humingi ulit sa previous university nyo at para at least maging secure po yung documents nyo. Papadala po natin kay Ma'am Michelle, then we will have our receiving copy na papapirma po natin sa admission department para po dun sa mga certain documents na ipapadala nyo po. Okay? So, these are the guidelines po sa paggawa po ng ating authorization letter. Yan. Indicate your full name, student ID number, and of course, your course or program. Then, the content yung letter nyo po will be addressed po kay Ma'am Michelle and Sir Mike or Sir Mark. Sir Mike Pel, mga SIM yan to process and claim the documents po on your behalf. Okay? Of course, huwag nyo kakalimutan yung signature over printed name. And attach nyo po yung valid ID nyo na may 3 specimen signature. Okay? So, with regards to the document request, so these are the documents na usually nire-request ng mga students sa perpetual during your classes, no. So yan, certificate of enrollment, syllabus with dry seal, certified true copy ng mga documents nyo, then yan, draft with dry seal. You can request your registration and assessment form with dry seal po. Pwede po yun. Then TOR, certificate of earned units, copy of grades, manual book, reprint po ng rough nyo. Then, of course, yung t-shirt po. Some of you kasi, o some of other students kasi gustong mag-request ng t-shirt ng perpetual. Yan, pwede po yan. And of course, the UPSSD jacket. And for the request of documents, for the regular documents po, processing may take up to 5 days. So 5 working days lang po siya before the documents are released and ship po dun sa address na ipapadala nyo. And kindly take note, dun po naman sa TOR, ito po yung pinakamatagal, 30 days. So if you want to have your TOR na po, mag-request na po kayo as early as possible para at least kung kailangan nyo na po talaga siya, yan, 30 days po kasi yung processing niya. So at least meron po tayo, maka-request na po tayo ng maaga. Pero as of now, of course, hindi pa kayo makaka-request kasi wala pa kayong grades doon sa mga subjects na in-enroll nyo po ngayon. So for the processing fee, actually kami po yung pinakamura ng processing fee kasi some of educational partners close po kasi namin. Nakakausap ko. So some of them, usually ang processing fee nila 3,500 to 5,000. So sa amin po kasi we are not kasi hindi kami kasi nagpo-focus diyan kasi yan kasi tulong na po namin sa inyo yan. Ang focus po kasi namin dito is to help you guys na makagraduate kasi once na meron kaming graduates, yun na po kasi kumbaga parang na namin yun legacy na ng company namin na marami kaming graduates and of course kayo na rin po magkukwento what services po yung naibigay namin sa inyo. So yun po yung ang goal namin dito sa EdCourse. So one time lang po yung processing fee natin which is 1,000 lang na will be charged po in addition po dun sa listed document price po natin. So mamaya share ko. So wala na po tayong processing fee for the succeeding request. So yun po yung kagandahan. Sa iba kasi 3,500 tapos 2,500. 1,500, ganun pababa na pababa. So dito po one time lang po yung 1,000 natin. So, for the first request naman po, di ba kasama na po yung
yung processing fee natin done, then libre na po yung shipping fee for the first request. But of course, if, for the succeeding request po, kunyari, ngayon po nag-request kayo ng TOR, Certificate of Enrollment, yan. So, libre lang po yung shipping fee natin. But, for the succeeding request, after 1 month, 2 months, nag-request na naman po kayo ng Certificate of Enrollment, yan, kailangan nyo na pong bayaran yung shipping fee. But wala na po tayong processing fee. Kumbaga one time lang talaga yung processing fee natin. Yan. So these are the price list of your documents na ire-request nyo sa university. You can screenshot naman po para at least may guide po kayo. But sa ngayon po kasi is parang sa Discord pa lang po yung mga request natin, but dun po sa ano natin sa next na mga request natin, I think sa website na po yan. Kumbaga parang add to cart na lang kayo, then check out. Yan. So yan po yung price list natin. So pwede nyo pong i-screenshot. Okay, for the other concerns, actually, yan lang po yung ano, quick lang po talaga para at least hindi na po tayo magtagal. So, yun lang po yung ni-remind ko sa inyo. For other requests o concerns po, for example, ito po, no response from the professor after sending email with your registration assessment form. Actually, some of the students po kasi nagbigay na ng concerns nila from Saturday hanggang kahapon. So, nag-email na po ko sa mga chairman heads at nag-okay na sila, mag-inform na daw sila sa mga professor nyo. Then, of course, for this day, up to tomorrow, yan. I-email ko po ulit yan. So, sa mga hindi pa po na-reply ng prof at hindi pa po gumawa ng ticket sa Discord, gumawa na po kayo para at least matulungan po namin kayo para ma-follow up po yung mga professor nyo. And with regards to your portal access, concerns, and Microsoft Teams, nasa Discord po yung step by step po natin dyan. Sa grades not yet reflected after this semester, of course, you will have your grades. Pag hindi pa nag-reflect doon sa UPSD portal nyo, gawa lang po kayo ng ticket. Then I will be the one na magre-request o magpa-follow up sa mga professors. Okay? For with regards to other information sa ano natin sa Discord natin, I think Sir Larry is there for the other informations po sa Discord kung paano nyo po gamitin yung Discord and of course yung mga request, mga ganyan. So si Sir Larry na po yung mag-share po niyan sa inyo. So again, thank you for your trust to our company. So I hope for your succeeding request maging ano rin po, kumbaga parang masatisfied din po namin kayo. Kasi yun naman po talaga yung pinaka-main goal namin para at least pag nagbigay kayo ng feedback to your friends or relatives o mga kakilala nyo po dyan, at least ma-share nyo naman kung ano po yung magandang services na in-offer namin dito po sa EDCOSA. Okay, I think Sir Larry is there na for his presentation. Sir Larry, Ayan, thank you, Doc Jed. Ayan, good evening everyone. Ayan, clear po sir, Doc Jed, ano? yes sir, opo, clear naman po. Ayan, share ko lang yung Discord. So yan, thank you once again for attending our catch-up meeting po para sa mga new student po natin, ano. Siguro yung mga bago dito, first time nyo sa Discord, nalilito kayo kasi nakita rin namin. Actually, ang nangyayari, nagchat po kayo doon sa student chat. So it's okay naman. Ang problema nyo lang kasi pag sa student chat kayo nagchat, nagbe-message, matatabunan siya. Kasi usually yung iba, doon sila nagchat. So ito, siguro quick run through lang kung paano nyo siya i-maximize. So that's why nire-recommend namin na gumamit kayo lagi ng Discord para at least hindi kayo mahirapan. I mean, mas madali na pagka may mga request kayo or may mga gusto kayong sabihin is mas madali rin sa side namin kasi naka-save lang siya. Ayan. Kita naman yung yung screen ko. So, this one, yan, at least nakita nyo. Ito naman yung naka-roll naman na to for the student. So, once again, start na lang tayo from the top. So, yung rules, andito naman. So, you can read it out naman this one. Basic lang naman siya. So, from there, start tayo from announcement. So, this is number 1 po. Sa mga bago po nandito, lahat po ng nakapost dito, this is very important. Lahat po ng mga nakalagay dito, kindly read po. Kasi nakita rin po namin on the, yung mga iba na bagong pasok, lahat ng mga questions nila is nakapost na po sa announcement.
So, ang nangyayari, nadodoble lang po. So, pasensya na kayo yung mga student na hindi agad-agad nare-replyan. Kasi usually yung mga questions nyo po is under announcements na po. So at least sabi ko nga, inuulit ko, alam ko naman lahat po tayo dito is marunong marunong man tayong sumunod sa instructions. So kindly start po tayo sa announcements. And also, nire-recommend ko na rin na mag-start din kayo dito. I mean, from the announcement, next nyo po is frequently asked questions. So, frequently asked questions po, lahat po ng mga kailangan nyong malaman, nandito na po. Ang different lang kasi, ang ayusin lang po namin, gagawa kami nung parang tinatawag na timeline. So, yun yung in-workout po namin. Ano yung timeline? So, from start hanggang, kumbaga, pagpasok nyo, ano ba yung pagkasunod-sunod? So this one naman, yung mga frequently asked, so yung mga mga links, for example, yung mga usually yung mga naging problem na nakita namin dito is yung MS Teams. So ngayon, asan ba yung MS Teams dito? Ay, tinanggal na rin namin kasi may bago na silang formatting for the ang isang nakita rin namin yung how to access. So ito naman para i-run through ko lang din kayo para hindi kayo malito So sa mga bago, ito yung nangyayari. Pagka-click nila kasi nito, 'di ba, magkakaroon kayo ng ang tawag dito ng student ID. So kailangan mo ilagay ito. Nandito naman guys, ayan username ID with dash. So ibig sabihin ganito po yung example niya. Ilalagay niyo po ito for the student and for the username and the password para makapasok kayo. Pag login nyo, dapat magpalit kayo agad nung new username at password. So, ito, para at least nakikita nyo yung mga, na alam nyo rin kung ano yung mga nangyari. Yung mga ibang student na nagka-problem, ang ginagawa kasi nila, nilalagay nila ulit yung same na student ID number. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng problem yung system, para nagkakaroon sila ng no record found, 'di ba? Hindi niyo na rin ma-access. So ngayon, inulit ko lang, lahat ng mga sa frequently asked question po, naka-indicate na po lahat dito yung mga kailangan yung malaman sa UPHD. So yan, nakalagay naman din dito. So yan, and let's go naman sa student support. So ito po yung sinasabi ko kanina. So sa mga nandito po, actually pag-click nyo ng student support, nandito naman na lahat. So wag po kayong mag-rush in na magpindot-pindot dito. Siguro pagkapunta nyo, magse-select kayo agad find time to read first yung student ticket support guideline. Nandito naman, nakalagay dito. So sa processing concern, yung pinresent ni Doc Jed kanina na document request, nandyan yan. And also yung registration and assessment form, yung RAF na tinatawag. And also yung MS Team concerns. Sa concerns naman, yung sa MS Team may bago ng process si mag-email na kayo sa school. So sa mga concern, for example, hindi sila nag-reply, pwede kayong mag-follow up for us. So ang gagawin namin, gagawa kami ng list ng mga hindi na replyan, and also i-coordinate namin sa staff namin para directly dun sa IT staff, i-follow up nila yung names po natin na hindi na replyan and student portal concern. So ayan, explain ko naman kanina yung mga naging problem sa concern. So ito guys, yung mga nagiging problem dito, on behalf of the sa UPHD, syempre marami po silang student. So ang gagawin po natin diyan pag may mga concern sa IT, kami ang i-collate namin lahat ng mga concerns, and then yung staff po namin lalapit na directly dun sa staff, dun sa IT staff ng school. So ganun po ang mangyayari. So yan, nandito rin yung grades not yet reflected and no response from professor concern. So i-click nyo lang po itong processing concern. Yan. And next, sa general concerns naman, ito yung payment concerns. For example, yung sa mga payments nyo, kung hindi pa na-approve or may additional payment kayo for your tawag ito, unpaid balances, yan po. And of course, account concern. Ito po, pagka, kunyari, mga passwords nyo, hindi nyo mabuksan. Ayan. And concern and request not related to processing. So, any concern po, basta sa general concern. Ayan. So ito nakalagay naman dito yung hours of operation. Actually, yung natin, yung admin natin, sobrang sipag niya. Kaya minsan nare-reply niya kayo kahit gabi na. So on behalf of our team, of our admin officer, pasensya na kung di agad nakakapag-reply or nakalagay naman po dito yung operation time namin. Pero pagka nakikita naman namin agad, nagre-reply naman po kami So yan, dito naman i-click nyo lang siya.
So, for example, dito tayo muna sa ano, sa general concern. So, pagka-click nyo ng general concern, ayan, merong ticket dito. I-click nyo lang yung ticket na yan. So, pupunta na kayo dito. So, ayan, nakalagay naman po siya. Ayan, how may we assist you? Ayan. So, sabihin nyo na po dito yung concern nyo. Kung may mga concern kayong gustong sabihin, ayan, magchat-chat lang kayo dito. Tapos, ayan, magre-reply naman yung ano natin. Then, same lang din sa kabila. For the, ano naman, sa dito. Kiklik nyo lang din kung processing concern naman, kiklik yung processing concern. So lalabas yan, may ticket din ulit. So para hindi kayo malito, ticket ang tawag kasi dito. So yan, ticket, click nyo lang siya, yan. And this one naman, meron tayong ano, important nun, ito yung Google Form. Sa Google Form, pag nag-Google Form kayo, ayan, hindi, wait lang, i-share ko lang yung Google Form, ano, para at least makita nyo na rin siya. Wait lang. Kita ba yung ano ko? Ayan. Ayan. Upon clicking yung Google Form, so magpapakita dito, ilalagay nyo lang kung ano yung email nyo. For example, lagay ko na lang email ko dito. Yan. Upon clicking yan, i-click nyo lang next. So yan, ilalagay nyo yung full details nyo po dito. Yan, gawa tayo ng example, ano. Para at least, ayan, ilagay ko na lang siya dyan. Gawa lang ako ng example, guys, para at least magkaroon kayo ng idea. So yung student number mo, yan, then choose ka. Ito po, nandito na. So, baka mamaya sabihin nyo, sir, paano ako magre-request ng mga document request? Ayan, yung no response from professor, MS Team concern, student portal concern. So, nandito po yan. For example, document request, kiklik ko lang siya. Yan, sa ini-next ko. So, after that one, nandito na siya. Naka-indicate na po lahat dito. So, yung ine-explain ni Doc Jed kanina, ayan, complete shipping address. So, input nyo po dito kung ano po yung address nyo. Ilagay nyo po siya dito. And after that, kiklik nyo lang. Yan. For example, lagay ko na lang yung address dito. Sabi natin 1, 2, 3. To, ito example lang to guys. Yan. For example, ganyan. Then, after that, ayan, i-select nyo lang dito yung explain nga ni Doc Jed. Nandito naman, for example, yung COE nyo or yung syllabus nyo with dry seal. So, i-click nyo lang siya dito. Ayan. Then, after that, yan, nakalagay naman dito how many copies per document. For example, one lang. So, yan. Babayaran nyo lang dito. So, nandito naman na yung bank account. So, hindi nyo na kailangan tanungin ano po yung bank account ng ano. So, ito, i-QR code. May QR code naman dito. Or, you can copy naman yung nandito sa baba, yung account number. Then, yan. Then, i-add nyo lang yung ano, yung file. Kung ano yung, for example, nabayaran nyo na. Yung screenshot. Mag-add lang kayo ng file dito. Ayan. After adding that one, ayan, dito naman may guide attachment. So may guidelines ito yan. Please provide authorization letter with your name and signature, authorizing our processing team to process or and claim on your behalf. Ayan, nandito po yung name, yung processing team natin. So ilalagay niyo po yung pangalan nila. Ayan. Then attach a photocopy of your valid ID with 3 specimen signature. So i-add nyo yung file din dyan, then submit. Ayan. So, yan, i-test na lang din natin, ano, para at least alam nyo kung paano natin ayan, ayan.
Ayan, then submit lang. So yan, after nyan po, wait lang po kayo ng response. So give us at least 3 to 5 working days to to settle or to to work out yung request nyo. Siyempre, i-collate po namin lahat ng mga requests and concerns. Then after that, ilalakad na po ng staff natin. So pag may mga within 3 to 5 days or sabihin nyo na lang from Monday nag-request kayo for the week or wala pa ngayong for the week, next week Monday pwede na kayong mag-follow up. So you can use na din ulit yung natin yung tawag dito itong Discord natin. So pwede kayo mag-chat, kamusta po yung concern ko, mayroon po akong ganito. So ganun po, mag-follow up po tayo. Ayan. And siguro okay na. I-ano ko ba Sir Jed, Sir AJ, yung isa-isahin ko ba yung concern or okay na yung example ko na isa? Okay na yun, sir. Ayan. Ayan, madali lang naman siya guys. Actually, madali lang siya sundan. Yan na yung pinaka-simplest form na pwede namin gawin. Pero sooner or later guys, ayusin namin siya. I-input namin sa website. So as of now, yan muna yung process na ginagawa namin kasi mas mabilis siyang i-execute. So yun po yung next na upgrade natin dito sa sa company natin. Ayan, siguro okay na po. Thank you for once again. Siguro pag may mga question po tayo, you can raise it up para at least andito naman si Sir AJ sa Doc Jed kung may mga questions kayo.